Good morning, guys! Maayong bungkag! Nabungkag na ba ang all? Ay, wala'y nag-reply. Nagantay ako ng reply. Nabungkag na. Nabungkag daw si Miss Jusel. Atrebido. Good morning, guys! Happy Tuesday! Good morning, everyone! Sana ay okay po kayong lahat ngayon. Dahil ngayon ay araw ng Tuesday na tapos ang Monday na nakasurvive ang lahat. And ngayong araw, sana po ay lahat ay healthy, lalong-lalo na ang ating mental health. Okay, and speaking of mental health, I wanted to talk to you guys kasi nagsumbong sa akin yung kapatid ko na hindi daw siya makatulog lately. So, syempre, bilang ate, na-experience ko din yung mga ganyan. And I know for a fact na sometimes, you know, ang stress ay malaking parte at yung pressure malaking parte ng buhay natin. Pero itong kapatid kong to, wala pa siyang asawa, wala din siyang anak. Hindi ko maintindihan saan siya humuhugot ng stress, tsaka pressure. So, nag-advise nga ako sa kanya. And mamaya magchikahan tayo ng more details. Pero yun nga ang sabi ko sa kanya, since wala ka pang anak, wala ka pang asawa, don't pressure yourself too much. Kami kasi meron kaming anak na kailangan naming asikasuhin. And I understand that one, kung meron kaming stress. Pero ikaw, bata ka pa, wala ka pang anak, wala ka pang sakit sa ulo na asawa, sakit sa ulo talaga agad. Wala kang asawa or wala kang iniisip pa, sarili mo lang, mag-enjoy ka. Mag-enjoy ka sa buhay. You don't deserve sleepless night. Kahit sino naman sa atin hindi deserve yung sleepless nights. Kahit sino sa atin hindi deserve na magkonsumisyon. Kahit sino sa atin hindi deserve na masira yung ating mental health. Okay? So, nire-remind ko siya na the most important thing of all at the end of the day is yung stability or yung yung mental status mo. So, dapat, kung kaya mo, maging healthy, maging peaceful yung utak mo, gawin mo. Kasi in the end, baka iniisip niya ngayon, pera yung mahalaga, pero sa atin kasi, na mga marami nang napagdaanan sa mundo, mahalaga din naman yung pera, pero aanin mo yung pera pag buang ka. Diba? So, ayusin natin yung mga priorities natin sa buhay. Mamaya, kwentuhan ko pa kayo na mas marami pa para maintindihan ninyo at kung ma-imagine ninyo kung ano yung naging pag-uusap namin. Pero sa ngayon, nandito na ako sa shop, guys. Ang aga ko today kasi hinatid ko yung mga auntie ko sa tindahan ng mama ko. Then, I had to send Calby to school as well. And then, dumiretso na ako dito sa shop. And lumabas na nga itong aking ginawa, DIY natin na flyer for the Laba Lobby Laundry Shop. So, sinulat ko lang dito, pakita ko sa inyo guys ha. So, basically, simple lang po talaga siya. Ayan, laundry service opening on March 1st, 2025. Meron akong free wash, first 10 customers. Then, meron tayong service wash, dry fold, laundry products, at more service. Sa more service kasi, lalagyan ko to ng pick up and drop off, pero soon, inshallah. Then, contact number natin, then yung ating name ng ating shop, and ang ating address. So, ginawa ko na siyang 4-in-1 paper para gupitin na lang natin, no? Ayan. Okay, so like I said guys, it's another wonderful morning, alhamdulillah. Alam nyo ba guys, bigla ako natakot kasi diba shinare ko sa inyo last time that I'm suffering with hyperthyroidism. And bigla po ako natakot kasi nanood ako ng Jessica Soho the other night. And then they featured the story about this man na merong asawa, merong anak na naging bedridden. And he used to be a very active guy. He used to hike mountains. He used to do a lot of things, visit a lot of places in the Philippines, do local travels. In short, he's very active. And then suddenly, he experienced these symptoms. These symptoms includes yung nagpapalpitate yung heart, pinagpapawisan siya ng grabe, and then biglang nag-shutdown yung kanyang brain. In short, na comatose po siya ng 2 buwan sa hospital. I'm not sure if you guys watched this one. It's in KMJS na feature, I think recently lang, last week or this week. Pakicheck ninyo. Pero na bedridden siya guys. At alam nyo ba ang findings ng doktor? Hyperthyroidism. Katulad po ng sakit ko, kaso yung kanya, sadly and unfortunately, hindi po naagapan. Bigla pong tumaas yung kanyang hormone, hindi naging balance. At sa pagiging hindi niya balance, mas mataas yung isa. I'm not sure if it's T3 or T4 na mas mataas, pero sa sobrang taas, dumami yung complications. And it cost him
it cost him a lot of things kasi ngayon bedridden na siya guys for 2 months, na comatose siya sa hospital. When he woke up, he cannot remember anything, he cannot do anything. He's just on bed, inaalagaan siya ng asawa niya, ng mga anak niya. Umiiyak lagi yung asawa niya kasi yung asawa niya need to work like 3 works in 1 day para ma-sustain, kasi kailangan niya mag-ipon ng 10,000 every week, pambili ng gamot, pangbayad sa bills nila sa hospital, kasi nga yung hospital bills umabot ng around almost 2 million pesos or 1 point something. So it scared me to death, you guys. You can't imagine how much I felt when I was watching that episode of KMJS. Sobrang natakot po ako kasi nga I thought it's just hyperthyroidism, but it can actually cause someone's life just like that. So, hindi kasi ako pala inom talaga ng gamot guys, and that's something I really want to change. Pero talagang nahihirapan akong uminom na for the last 2 months, I'm not taking my medicine and I have to take them every day. So, kinuha ko agad yung gamot ko guys, and then uminom ako, and then today uminom din ako. So, dapat inumin ko na siya every day. I have a follow-up checkup on February 26 and the doctor advised me to lose weight. That one really made me sad because I really don't want to lose weight, but the doctor said if I don't lose weight, it will lead me to a lot of disease in the future. So she is advising me that I am now in the obese level. Imagine guys, obese na tayo kasi daw 4'11 lang yung height ko. I should be in 48 kg lang. Pero I'm in 59 kg when she saw me last time. And now she's advising me to lose weight. Nag-lose weight na ako guys ng 4 kg. I'm now down to 55, but I'm sure doctor will still not be happy. So kailangan ko ulit mag-lose ng weight. Nakakalungkot. But anyway, it's low bat love, no battery. But anyway guys, there's nothing we can do kasi the doctor knows best, no? I'm just going to gradually lose my weight. I don't like being 48 kg para po tayong kalansay niyan. Pero I don't want to be sick as well kasi nga marami pa tayong kailangang ibangon. Marami pa tayong mga 5 years to pay. Ayun. So, samahan nyo ako ulit ngayong araw, you guys. Again, it's just 8:46 AM ng umaga. Mataas pa yung araw. Ako muna po ay magla-live selling and I'll see you guys more on today's episode. Hello, guys! Break muna tayo sa pagbibenta. Sama ko muna kayo saglit. Tayo mamamalengke. Kahapon, bumili ako ng isda. Pero konti lang yung binili ko. Dapat mamamalengke ako kahapon, kaso kulang tayo sa oras. And you know what guys, I don't understand. Nasa tuna capital of the Philippines kami, pero ang mahal ng isda, sobrang mahal dito sa palengke. Shout out sa palengke namin dito sa General Santos City. Ang mahal talaga ng isda guys, promise. Nasa 150 pesos ang kilo ng mga yung ordinary lang naman na isda. And then yung tilapia kahapon, bumili ako kasi nag-request si Madam 10 Gives ng sugbang tilapia. And bumili ako guys, 200 pesos ang kilo. Ang 3 piraso na parang kasing laki nitong palad ko siguro. Or medyo malaki ng konti. Umabot tayo ng 500 pesos. So, sa tilapia, yung budget ko kahapon, umabot ng 500 pesos. Bumili din ako ng bangus, 3 piraso para sa paksiyo at saka sa sabaw. 500 pesos ulit yun. And then, bumili din ako ng 2 halal na buong manok, 500 pesos ulit yun. So, 1,500 pesos sa palengke. Ang mga anak ko hindi masyadong makain ng karne, pero sinasalihan ko talaga ng karne kahit pa konti-konti kasi protein din yun. Mas mahilig sila sa isda at saka sa sabaw. At hindi sila palakain kapag dry, not unless Jollibee na chicken or fried chicken. Pero other than that, talaga sila mahilig sa sabaw. And kahapon hindi ako nakabili ng gulay. So pupunta tayo ngayon sa tinatawag naming Laray. Alam nyo, may nagsabi sa akin kahapon na OFW taga Canada. Sabi niya every time daw na nakikita niya ako namamalengke, ay nawawala po daw yung kanilang homesick. Nakaka-touch. Kasi syempre naisip ko, palengke lang to, wala namang special. Pero hindi nyo alam, lahat ng homesick na mga OFW nagagamot ng mga ganitong video. So maraming salamat po sa pag-appreciate. And sa mga Lamon episode natin, marami ding nag-appreciate, lalo na pag kumakain tayo ng Pinoy food. Speaking of Pinoy food, bibili tayo ng kakanin on my way back after palengke kasi parang sarap kumain ng kutsinta na merong lubi at saka suman na malagkit. So dadaan tayo pabalik. Ang mangyayari, magpapadrop muna tayo dito sa palengke and then si Chico dediretso sa school. Chico's there. So cute.
And susunduin na si Calby. Palitan na sila ni Chico ng classroom. Ako'y mamamalengke by that time. I'm sure I'm done kasi hindi naman masyado karamihan. Pero ang budget ko for this palengke is 700 pesos. Titingnan ko gaano karami yung mabibili nating gulay. Gulay, malakas po kami sa gulay. Kasi si auntie ako, si mama. Yeah, Tito Parts will drive. So, tara samahan niyo ako guys. Andito na ako. Kasi nasa city lang yung shop ko. So, lahat malapit lang. Mall, palengke, clinic, hospital. Ang dami kong hangin. Okay. Baba lang tayo dito. Tara, let's go guys. Samahan niyo ako mamalengke muna. Uy, ang ganda ng kalabasa. Okay. Bye-bye, Chico. I love you. Enjoy, okay? Apo. Dali lang parts, ha? Ha? Okay. So, mamamalengke muna tayo. Sarap ng mga kalabasa nila, oh. Magkano ang buong kalabasa, te? 15 kilo dyan. Matamis yan siya na klase? Na kalabasa? Ganang... Tamis ba? No? Padingding mo lang tayo. Okay. So, balik tayo dito mamaya, guys. Kasi may kalabasa si ate. Meron din naman dito, halos lahat. So, punta tayo dito sa loob kasi kailangan natin ng mga kakamati, sibuyas, bawang, luya, lahat na lang ng sangkap kailangan natin. So maghahanap tayo. Let's go. Grabe. Maganda kasi mamalengke dito kasi bukod sa mura ay napaka unsa nigang G's ang isa ka buok ang kilo? Oh, nice. O sige, dito tayo bili. Pero medyo hinog na siya. Hanap lang tayo ng medyo hilaw, guys. A few moments later. Ang galing nakahanap ako ng kamatis guys, 10 piso lang yung kilo. So eto lahat 20 pesos lang yan. Salamat. Pwede ilagay ko muna dito lang ga, balikan ko lang. So balikan lang natin siya, o diba? Dito tayo kumuha kasi kapag dito tayo kumuha masyado na siyang hinog. So dito tayo pumili, then hinaluan na lang natin ng konti. Kasi isa talaga sa hindi pwedeng mawala sa bahay is yung mga lamas or yung mga sangkap. Yun ba yun sa Tagalog? Okay. So next nating hahanapin ay, hello po, sibuyas. Magkano bawang kilo lang ga? 145. Kalahating kilo lang. Wala kang sibuyas. O, kalahati lang tayo dyan. So 145 pesos yung kilo ng bawang. Kalahati lang yung kukunin natin. Okay din naman yung bawang guys kasi antibacterial din yan. Gano'n ba karami yung kalahati? O kahit 50 pesos lang ga. Guys, nakahanap ako ng luya na native. Ito yung paborito ni Auntie Christine kasi masarap tong itsaa. So, ito yung bibilihin natin. Magkano kilo, kuya? 80 pesos. Bili lang tayo kalahating kilo, guys. So, pwede to siyang pangluto. Masarap, mas matapang siya compared dun sa luya na malalaki. So, bili lang tayo kalahating kilo. Oh, mas makahang. Makahang means mas maanghang. Mas masarap itsaa talaga. So, kuha tayo dito, guys, ha? Wait. Ito. Oh, ang guwapa to dito. Kainta, Ito lang guys, konti na to. Ito po. Ang talong magkano kilo? 30. Ay. Magkano po? 36 lang. O sige, go. Ayan. 36. Kilo. Sa 30 lang. Okay, so kompleto na yung sangkap natin guys. Ang next nating bibili na is gulay. Hanap tayo ng mga gulay, paborito ng mga anak ko. Let's go. Thank you po. Iwan ko muna dyan gang. Okay, pasok tayo dito guys. So, unang-una ay kalabasa, patatas. 10 pesos ang kilo. Ito yung patatas seller.
Dito tayo sa may patatas. Hi! Magkano ang kilo? Patatas. Oo. 110 karon. Okay. Sige. 1 kilo please. Oo. Ito magkano ang kilo? 70 lang. Kalahating kilo. Then, ito na lang. Magkano ang kilo? 80. Konti lang, 3 lang pwede? Pwede. Okay, sige. Panghalo lang sa mga gulay-gulay. Then, isang repolyo. Alam naman, isang sako. Isang piraso lang. Kasi dito laging magaganda yung kanyang patatas. Ito yung masarap na patatas. Matamis para sa mga anak ko, guys. Magkano pong kilo ulit dito? 110 na yung kilo ng patatas, guys. Dito 80, no? 70 pala. Ihalo mo na lang to sa isang plastic, please. Konti lang yung 1 kilong patatas, guys. Tatlo. O, kalahating kilo lang. Then, eto. Ay, huwag natin to. Medyo pulahin natin ng konti. Ayan. Medyo masarap kasi yung mga luto pag merong ganito. So, lagyan natin. Sige, okay na yan. 25 lang ka. Sige. 30. Tsaka etong 3. Okay guys, bili lang tayo ng ampalaya. Si auntie kasi nahihilig na rin siya sa ampalaya. Bali 3 piraso para wag naman silang malanta. And then isang upo. Kasi bumili tayo ng manok last time and pinatadtad natin yung manok. Kaya siguraduhin natin na meron tayong gulay. Magkano po? 44 lahat. Ayan po. Thank you. So kalabasa pa. Hi. So next natin guys, tapos na akong mamalengke. I'm going to get kakanin. Come. Bili tayong kakanin. Suman. Hello. Nakakay kutsinta na na ay ano? Buko? Lubi? Yes. Isa. Guys. Nabutan natin. So buko yung palaman nito. Then, bili din tayo ng ganito. Suman malagkit. At ang nilupak. Magkano ang nilupak? Bili tayong nilupak guys. 3. Ay, magkano na to lang ga? Yan, tsaka yan. 3. Magkano lahat? Baka kulang yung cash ko. 113 pesos. Wait, anak. No love, no love, no. Magkano to gang? 70. Okay, so bayaran na natin lahat. 183 pesos. Hello po. Hi. 180. Thank you po. So, 183 pesos guys para sa kaligayahan natin ngayong araw. Si Nanay Yoli pala yung nandito. Thank you po, Nanay. Yes po, sa Africa. Kavi, let's go. Okay. Thank you po. Alright guys, let's go. Excuse me. Bye-bye. What's that? Mountain Dew? We will buy lang from the shop a bigger one for everyone, not for you only, ha? How much is that pala? Mountain Dew is not even healthy, man. Pineapple? Okay, come. No, orange. Come, come. I'll check if I have enough money. Wait lang. Wait for it. She's gonna give you back. Get your juice. Say thank you po. Say salamat. Come on. I'm not everything. Okay. Nga. Sabay ba daw mo sa iyang auntie, sa iyong auntie? Wala na kay mama. O
Ambot ulo ko kita. Siya, bakit tawagan nito sa... Okay. Okay guys, andito na tayo ulit sa shop and I got myself etong aking mga kinikrave na kakanin. So samahan niyo akong kumain muna ng kakanin para matanggal yung aking crave ngayong araw. Sino nagsabing buntis ka dapat bago ka mag-crave? Wait, kain tayo. Asa akong ano? Ay, wala na akong water. Okay. So, kain muna tayo ng kakanin, guys. Sige, Mom. 790. Get it, Mom. Mom. Pero sold na yan siya. Sold na yan. Hi po! Blue na lang, tsaka pink. Ano ito? 790. Opo, blue na lang, tsaka pink yan. Ganda, Jill. Bagay yung sa'yo. Ganda din yung para pang-duster ng kasi. Kain tayo. Wala kayong blouses. Wala, dresses lang ako dito, ma'am. Dress lang. Mommy. Mom, I'm gonna put hair. I have hair. Ari, Jill, on nindot po, Jill. Sa mga Mommy, this Ayan siya, maganda yan siya. Maganda yan siya, ma. Pero mas strip ako to. Pakita mo yung ano. Dalawang kulay na lang ako dyan. Pero, hindi siya magbuta, mag-belt, anak. Pwede. Pwede, ma'am. Ikaw mag-design. May bulsa yan lahat. Sapatos. Mama, kayo na akong ginasuot. Green. Sold na yan siya eh. Bet ko daw ako ang green. Hindi ko kasi alam. Sorry, sold na siya. Yes. Kailangan ko sa... From Bangkok, Thailand yan. Pagbalik lang kami. Sige, anytime. Guys, ito yung tawag dito binukbok na 680. Ano yan, ano? Airport outfit. Meron ding pants. Pero Ang sarap nito, guys. wala kayong pants na mataas. meron, ma'am. Meron ako, isa na lang. Isa Sige, dapat ako daw ko alam mo. Black color. Basta mag-travel ako, Oh, maganda yan. yan ang gamit ko. Pares tayo. Sa shorts, merong tatlo. Purple, green, tsaka black. Gray, ay. Ito, ma'am. Oh, ko limas. Maganda yan. Ganyan ang gamit ko sa airport. Magbiyahe. Pero ang size ko na video. Hanggang large man yan. Kasya yan sa akin, ma'am. Kasya gani sa kanya, oh. Oh, really? This is how much? Yes po. Ang pants namin, 1980. Thailand yan, ma'am, ha? Galing 2,900? 80 po. 19 na lang. Ito, ma'am, oh. Ah, Ang t-shirt niyo, ma'am. Po. Sold na yun. One set na lang yan. Ang ganda ng quality niyan, ma'am. Ganda, no? Glow in the dark. Ganyan ang gamit ko. Meron akong ganyan isang set. Ito, mga ganitong rubber. Oo, bagay yan. Ang ganda niyan. Style niya. 1,900? Yes po. Last na yan. Hindi na siya parang. Set na siya. Set na yan. Up and down. Tapos yun mo ang tela at saka ang tahi. Hindi yan mumurahin. Oo nga. Wala siyang discount. 19 na lang. Come on na Pwede yan. kaya 1,500. Grabe naman si mamang discount. Premium kasi namin yan, ma'am. Ganda, Jill, oh. Sige lang mo. Mag-abot yan ng 2 years. Hindi pa rin yan masira. Balik kami mamaya. Ang sarap. Huwag mo muna ibigay ito sa iba. Sige, anytime. Balik ka lang. Ay, mag-travel biya kami ni Angel, oh. Masarap ito, malamig sa kasa. Oo, ma'am. Yan yung suot niya sa Baguio. Oo. Mas malamig sa Baguio 14. Ako, nag-Japan ako dati. Oh, Ganito dito ka. ang suot ko. Oo, maganda yan. Maganda kasi ayoko din yung dito sa may dulo. Pag may makita ka nito na copy, yung sa baba niya parang jogger, pangit Oo, tingnan sa pangit tingnan. Ayoko ng jogger. Mas maganda yan. Kasi Bilhin mo na lang nakakapalibak. kasi, pag mamaya ka balikan pa. lang namin. Ay, lalakarin muna kami ng ano. yung cheque. Bigay mo lang kay Miss Giselle. Sige lang, dyan may office ko. Sige. Miss Giselle. Kanila pala. Ganda. Promise. Ito dyan ako. Ito lang ako. Okay. Ito yun, ano man ko, boya style man. Hi guys! Ang saya ng puso ko at nakain ko yung mga cravings natin ngayong araw. Yan yung sinasabi natin na malayo pa pero malayo na. Magrereklamo ka pa sasabihin mong malayo pa pero malayo na or malayo na pero malayo pa. Ah, okay. Nakakalito. Pag sinabi mong malayo na pero malayo pa, parang nagrereklamo. So anyway, ang saya ng aking puso dahil yung aking mga cravings nakuha ko ngayong araw. Simula sa suman malagkit, then meron tayong kutsinta na merong buko or niyog. And of course, itong colorful puto ni Calby na pinagtripan niya lang guys, isa lang yung kinain niya. Sana all. Anyway,
Busog na ang all, nakapag-lunch na kami. So, merienda na namin to ni Miss Giselle. Ako'y lalabas muna. Pero bago ako lumabas, gusto ko muna magkwento sa inyo about doon sa last ko na update. Nasabi ko sa inyo ay nag-open na talaga ako at medyo ginaanan ko yung puso ko. Nag-reply ako sa katagal-tagal na hindi ako nagpapansin sa mga mensahe ng tatay ng mga anak ko. Nag-reply na ako sa kanya. Sabi ko ay papayag ako magkita sila ng mga bata, makasama yung mga anak ko, pero dito lang sa Pilipinas. So, pwede pa rin yun guys. Actually, mas maswerte pa nga siya kasi hindi niya na kailangan gumastos na mag-isip ng masyadong madaming gastos. Kung gusto niya talagang makita yung mga bata, magagawa niya ng paraan kasi siya lang isa yung lilipad or kung sino man isama niyang ilipad. Wala na tayong ano doon. It's none of our business. Ayun. Ngayon natanggap ko yung reply niya at hindi ako nabigla sa kanyang reply. Ang sabi niya sa reply niya is natatakot daw siya na baka hindi siya makapasok ng Pilipinas. So, pagkatapos po itong mangyari nung last na kasagsagan na siya po ay na-deny sa airport ng Pilipinas dahil siya po ay nag-A to A. Ang A to A is from one airport, hindi siya pinapasok sa bansang Hong Kong and pinababalik siya sa kung saang airport siya nagsimula, which is Pilipinas. Pagdating naman sa Pilipinas, hindi na rin siya pinapasok sa Pilipinas, pinapabalik na siya ng Uganda. So, yung case na yon ay airport to airport. I don't know, I don't want to talk too much about that case na. I do believe malaki ang reason nun bakit hindi siya, nagkaroon siya ng A to A is because nakapasok na siya ng Pilipinas, one day lang lumabas pa siya. So, hindi ko alam anong arte ng katawan niya during that time, anong arte ng utak nila. That time, ayoko nang masyadong balikan yun. Pero dahil doon sa nangyaring yun, siguro nagka-trauma yung tatay ng mga bata. Ngayon, ayaw niyang pumunta sa Pilipinas kasi daw baka hindi daw siya mag-grant ng entry. So at least ako, nasabi ko na sa kanya na pwede, kung anong gagawin niya after that, it's not on my conscience na guys. Bahala na po siya kung anong gagawin niya. Ang importante alam niya na pwede niya po silang magkasama dito. I mean, pwede niyang bisitahin dito. So nag-send siya sa akin ng information na baka daw sa ano na lang daw magkita-kita. Sa Thailand na lang daw magkita-kita at saka Thailand daw or Indonesia. Sana all ang social. Hakutin lahat ng mga anak ko papuntang Thailand or Indonesia. Money down ka muna. Kasi baka mamaya ako pa yung ma-stress sa kanyang sa kanyang plano. Pero hindi ako nag-reply doon kasi sabi katulad nga ng sinabi ko, enough na yung sinabi ko sa kanya na hindi ko naman siya pinagbabawalan makita yung mga bata. And alam ko kapag mga ganyan kasi mga abroad, syempre dadalhin mo lahat yung mga bata doon, masyado silang madami, magastos. I mean fine, kung wala naman siguro tayong stress, kasi enough na yung ako na lahat halos guys, ako na actually hindi halos, lahat talaga, 100%, lahat, wala naman akong problema, pero wag na siyang dumagdag. Wag na siyang dumagdag sa sakit ng aking ulo at wag niyang iisipin na ako po ay mag-e-effort para lang makasama niya yung mga bata. No way. Hindi po ako mag-e-effort. I will do my effort to the right people. Mga family ko, kapatid ko na talagang nag-e-effort para sa mga anak ko pero para sa kanya hindi po. Okay? So far yan pa lang yung update natin. Hindi ko alam kung kailan sila makikita-kita talaga. I mean, all we can do is pray. And yeah, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Pero sa ngayon, ako muna ay pupunta po sa FedEx dahil merong nag-order sa atin ng scarf from Bangkok, Thailand, and they want me to send it to Singapore. So dahil bayad na po agad, sinampal po tayo ng kahirapan, sinampal po tayo ng salapi. Wala tayong rason para magtamad-tamad. So nakapak na si Miss Giselle, dadalhin ko muna po sa FedEx. I will go and send her item and I'll see you guys more on today's episode. Baka mamaya papasyal tayo, titingnan natin yung update dun sa Labalabi, no? Kung ano nang nangyari. And then I'll talk to you more guys. See you!
look, nakita ko to, tapos bigla akong na-curious kasi nga never ko pa to nagawa sa buhay ko. At sabi ko sa inyo, gusto nating maging spontaneous ngayong taon. So why not try etong salecation ng To Go Travel? Bigla lang ako napaisip, why not i-try natin to? Your salecation adventure begins on board. Never namin na-experience to magkakapatid. I-open up ko kaya sa kanila. Merong dining at sea, accommodation with a view, entertainment, tsaka merong shopping. Tingnan natin kung may promotion at kung saang lugar. Mas maganda daw tong si Maligaya compared dito kay Masagana. So doon tayo dapat sa merong magpapaligaya sa atin, guys. Yung papaligayahin tayo during the sale. So tingnan natin kung magkano ang presyo and saan tayo pupunta. Ay, sobrang busog ko, guys. Ako'y nag-worry. Dahil kanina pumunta ako ng FedEx, sa katabi ng FedEx ay yung travel and tour company na nag-aasikaso ng mga visa. At ako'y nalulungkot. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko, pangarap na mention ko na to sa page natin. Nag-announce ako doon na tutuparin ko yung pangarap ni Kuya Kahil at pangarap ko rin nung bata pa ako hanggang ngayon. And para mas maging memorable siya, I'm going to take Kahil for a big birthday surprise niya. Big pero budget. Pero okay na yun. At nakahanap ako before pa, guys, ng murang ticket papuntang Japan. Ngayon, alam nyo naman si Kuya Kahil ay sa Thailand po siya nakabase. Umuwi lang siya dito pag bakasyon. So ngayon, sabi ko sa tatay niya, pauwiin si Kahil na mas maaga ngayong summer. So instead na 1 month lang siya dito, magiging 2 months na buo. Dahil yung isang buwan gagamitin namin para mag-apply ng visa for tourist visa sa Japan. Eh ngayon, dahil bigla ang nagkaroon ng changes sa Japan, guys, naging stricto sila sa number ng application at sa application time, application process, mas lalong tumagal yung processing. Kaya nag-announce yung na if ever natatanggap man sila, lalo na yung mga affiliated lang o yung talagang tinatanggap lang, hindi ko alam yung word, if affiliated bang word dyan, yung mga partner lang ng Japan Embassy, sinasabi nila na at least 2 months daw dapat. So ngayon, ang laki ng problema ko kasi walang 2 months, guys. 1 month lang yung meron kami. Dahil nga si Kuya Kahil ay hindi naman dito nakabase. Eh, kailangan yung passport niya kapag ka nag-apply. So I'm not sure what's gonna happen. Most probably mag-a-apply pa rin kami. Pero baka ibahin ko na yung ticket. Baka ilipat ko yung ticket ng December or something. Titingnan natin. Kasi nga, mahirap. Baka hindi kami makaabot sa cut-off time. Lalo na, hindi nga namin sure kung tatanggapin yung application kasi nga 1 month lang. So, hindi ko muna i-share sa inyo ang travel details namin, pero yun yung pangarap ko sana na inshallah matupad ko ngayong summer kasama si Kuya Kahil. And I'm very, very excited kasi nga isusurprise ko siya, guys. Isusurprise ko siya na doon kami pupunta. Hindi niya pa alam. Pero alam ng tatay ni Kuya Kahil, guys. So, nalulungkot ako, hindi ko alam anong gagawin ko, pero magpapa-advise tayo muna sa mga merong alam at nakapag-apply lang recently lang, like ngayong week lang kayo nag-apply, pa-comment naman ako, guys, at pa-advise anong magandang gawin. At hinahanap ba agad yung flight ticket? Kasi worst comes to worst, baka mag-apply lang kami ng visa, kung hindi hahanapin yung flight details or yung ticket, pwedeng later na lang namin i-book yun pag okay na yung visa. So, try natin ng ganun, no? Baka kailangan lang muna natin mag-apply at least yung visa. Then, gagamitin natin siya later on. So, pwede ba yun, guys? If ever na nabigyan ka ng visa, let's say positive yung visa, nabigay sa inyo, gaano katagal mo siya pwedeng, gaano katagal siya bago ma-expire? Yung tatak na tourist visa. Pwede ba siyang at least 12 months? Magamit mo ba siya within 12 months? Ano naman, guys, sa mga may experience na dyan ng tourist visa sa Japan. Tsaka kung business owner kayo, madali lang ba? Ano yung mga tips ninyo? Ano yung magandang gawin para sigurado na mabigyan tayo ng tourist visa? And yung location namin is Gensan. So most probably pag kailangan walk-in, Davao yung pinakamalapit namin na branch. So kung meron kayong dyang alam, kasi may nag-mention sa akin Attic Tour, meron daw sa SM Davao, pero hindi ko alam kung tatanggapin nga nila yung 1 month na application before the departure date. Ayun lang, guys. Maraming salamat. 2:00 na ng hapon. Productive naman yung araw ko and I'm going to end my day today. Dadaan po tayo sa Labalabi Laundry Shop. May ilalagay tayong tarp doon. At the same time, i-check ko yung trabaho ng mga
technician so far kung gano'n na sila kalayo sa kanilang work. Kasi dapat mga 3 to 4 days tapos na sila eh. Anyway, yun lang guys. I'll see you more on the next episode. Much love, Princess Higa.